Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng readings ko. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Welcome sa mga hindi pa nakapag-subscribe and nanonood ng video na to. Welcome. If you think you like what I am doing here, if you think na naka-resonate kayo sa mga videos ko, don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell. To get notified, sorry. Okay. So, ang gagawin ko ngayon is about you and your person, your situation, like, yung connection ninyong dalawa, what happens next, whatever, let's see about until sa outcome. So, I will going to pull one oracle card for the both of you, and tignan natin yung individually kung ano nang nangyayari sa inyo. So, dito ka sa taas, dito si person sa baba, pero pwede itong vice versa. Kung saan kayo nakaresonate, doon kayo. Okay, so, na-mention ko yung mga zodiac sign na makikita ko dito. This is an Island Time Wellness Oracle card, so I will going to pull one. Mirror. You are mirroring each other. So, self-image, relationship reflects your wounds, introspection. So, you are mirroring each other. So, isa lang naman to ang pinaka-known dito sa mirror. Yung you are like, parang spying each other. Parang ganon. Checking each other. Mirroring each other. So, kung nasaktan ka sa mga nangyari sa inyo, nasaktan din siya. Parang ganon. Kung ano mga nangyayari sa inyo ngayon. So, let's see. Let's see what is happening sa connection ninyo ngayon. Okay. So, I can see here that merong separation sa inyong dalawa ni person mo. So, healing ang nakikita ko dito. Pero, might be your person is offering you again a new beginning. Okay? Pwedeng vice versa to. So, your person might be offering you again a new beginning para magkaroon kayo ng matiwasay na pagsasama ulit. Okay? And magkaayos kayo ulit dito. So, meron nangyaring separation sa inyo, betrayals, fighting, tired of fighting, kaya nag-surrender and gave up on a fight and walk away. So, hindi kayo nag-usap ng person na to. Yet, dahil merong mirroring each other dito, kahit hindi kayo nag-uusap, is pareho pa din kayo na naglo-looking forward kung ano yung nangyayari sa isa't isa. Okay? So, I think merong tiredness na nangyari sa relationship ninyo dito. Napagod sa away, napagod sa laban, something like that. Pero, in this situation na meron kayo ngayon, this person wanted to offer you again a goals together or a new beginning. Pero, this kind of new beginning na meron dito is, hindi siya ganun ka madali na pwedeng abutin. Kailangan talaga dito ng effort. Time and effort. Para mapunta kayo sa ganitong klaseng new beginning. So, sakit kasi talaga nangyari sa inyo. Betrayals ang nakita ko talaga dito. Okay? So, since meron kayong separation, nasa healing process kayo this time, let's see kung ano na nangyayari sa'yo. You are still in pain. You feel betrayed talaga. Naloko ka.
unexpectedly, parang sinaksak ka sa likod ng person mo. Ganun kasakit ang ginawa niya sa'yo. Hindi ka nakakatulog sa gabi talaga. Ngayon, like, sleepless night, parang andun ka sa point, anxiety, nagkakaroon ng depression sa'yo. Lot of questions, hindi ka nakakatulog talaga dito. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit nangyari to? Bakit ako pa? So, feeling ko dito, ikaw mismo yung nag-cut off ng connection ninyong dalawa. Ikaw mismo nakipaghiwalay o ikaw nag-cut off dito. Ikaw yung hindi nakipag-usap sa person mo. Ito yung naramdaman ko. So, umuulan na. Because sobra kang nasaktan, hindi ka na nakatulog sa gabi. Sobrang sakit ng ginawa ng person mo na to, kaya hindi mo siya kinakausap. At doon ka sa point ngayon of a like soul searching sa buhay mo, finding the enlightenment of your life, finding the right path of your life. Gusto mo munang mapag-isa. Okay? Yun yung nakita ko. Pero however, gusto mo pa din ng maayos kayo, pero not now. Parang it's still very painful ngayon. Okay? However, gusto mo pa din na maayos kayo kasi nandito ngayon mirroring each other. So, you are still spying on this person kung ano nangyayari sa kanya. Parang hindi mo lang natanggap na ginanon ka niya. Parang ang sakit lang. Andun ka sa point of trapped in a situation dahil you don't know if you're going to move forward and never look back, or you're going to stay and wait for this person to come back. Okay. So, let's see about your person. Ano na nangyayari sa kanya ngayon? So, what is happening ngayon kay person? Okay. So, this person parang andun siya sa point na pagod din siya sa away ninyong dalawa. Okay? Nang-ghost siya actually. Siya yung nang-ghost. So, when this person ghosted you, nag-away kayo nito, then this person ghosted you, and ikaw mismo yung siguro nag-cut off, nagsabi ka ba sa kanya, nag-message ka ba sa kanya ng hindi mo na kailangan na hindi mo na hinintay yung hindi mo na hinintay yung answer niya, just you did cut off the situation kasi sobrang nasasaktan ka na. Pero this person is like parang right now, okay, this person feels so cold without you. Parang nandun siya ngayon, nagpo-focus sa kanyang sarili, nagpo-focus siya sa kanyang stability, finances. This person is really spying on you. Okay? This person is spying on you and having this decision na babalik pa din siya sa'yo. Napagod lang talaga siya sa away na meron nagkakaroon sa inyo na away. Napagod lang talaga siya. Kaya nangyari to sa inyo, pero gusto niya pa din talaga ng new beginning with you. So, if you are like looking forward sa taong ito, ganun din siya sa'yo. This person also spying you, kaya merong mirroring each other dito. Nalungkot din siya sa mga nangyari sa inyo ngayon. Yung nararamdaman niya ngayon talaga is pagod. And nasa sitwasyon siya ngayon ng focusing on himself. Okay? His stability. Nagiging practical lang talaga siya dito sa part na to. So, what is your hopes and fear here is natatakot ka that baka may iba na siya.
baka yung about itong betrayals, baka doon na siya nag-proceed sa other person na yon. Okay, baka nag-proceed na siya doon, sineryoso niya na yon. Yun yung fear mo dito. And you're hoping for parang this person still like watching over you, like still you are hoping na sana tinitignan niya pa din yung mga post mo or kinukumusta ka pa din sa mga kakilala nyo. You're hoping for that. Pero you're afraid na baka kung sino yung dahilan ng separation ninyo is baka na doon na siya nag-proceed. Pero wala naman ako nakita dito sa kanya banda. So, yun yung hopes and fears mo dito. So, yung hopes and fears naman ng person mo dito is natatakot siya na baka matrap siya sa situation. And yung hope niya dito is magta-transform na talaga siya into a better one. Yung magkaroon na siya ng freedom, magiging maayos na siya, nang hindi na siya magiging kung ano man yung dati siya. Okay, you might be dealing here with the Capricorn, okay? Malakas yung Capricorn dito. Or you might also be a Libra, Gemini, Aquarius as well, Sun, Moon, Rising, Venus. Or both of you might be a Capricorn, Virgo, Taurus. Okay, so Sun, Moon, Rising, Venus. Anyway, yun yung ano niya dito, yung hope niya, yung yung transformation ng buhay niya, ng sarili niya. And but he is also or she is also like fearing of like trapped in a situation. Trapped in this kind of situation na baka hindi siya makapag-decide or hindi siya magkakaroon ng freedom sa kung saan man siya ngayon, sa kung ano man yung nararamdaman niya ngayon. Because this person really feel empty this time. Cold and empty. Tired sa mga nangyayari. Ang bigat kasi ng problema ng sitwasyon ninyong dalawa. It's either na mag-asawa kayong dalawa or you are just in a relationship with a matured people. Parang ganun. So, ibig sabihin, nasaktan ka, nasaktan din siya, nasasaktan din siya, nahihirapan ka ngayon, nahihirapan din siya. Kasi nga, merong mirroring each other dito. Merong ano dito, relationship reflects our wounds. Ibig sabihin, nagbabounce yung mga nararamdaman nyo ditong dalawa. Kung nasaktan ka, nasaktan din siya. Hindi, wala sa inyo dito yung may matiwasay na nararamdaman. So, let's see. So, ano yung kailangan ninyo malaman sa connection ninyo here is magkakaroon pa din ng victory sa inyong dalawa. Kailangan lang talaga dito isa sa inyo maging matured enough to handle this relationship. Okay? Babain yung ego, pride and ego. Maging matured sa mga nangyayari sa relasyon ninyo. And of course, mayroon pa din pagkakataon, mayroon pang chance na magkakaroon pa din kayo ng victory. And might be this person was still wanted to go back to you, to come back to you, to offer you love and commitment. Okay? Kailangan lang dito maging patas. And kailangan tulukan ang mga nangyaring problema sa inyong dalawa. So, this is what you need to know. This person was going to communicate with you. Kasi this is a wish fulfillment for him or her na magkaroon kayo, na mag-uusap kayo ulit, na magkakaroon ng rebirth sa relasyon ninyo ulit. So,
Kaya nga nakikita ko dito, this person is just spying on you as well as you are. Kasi hindi pa naman kayo nag-let go sa isa't isa. So, there is still a chance na pwede pang magkaayos kayo, maayos niyo relationship ninyo. So, meron lang talaga dito na parang sabihin natin na disappointments, hindi lang na-appreciate sa relationship ninyo na meron, lalo na pag nagkaroon ng third party involved. Pero, meron pa ding chance na yung conflict na meron kayo is maayos at maayos nyo pa din to. Okay? Yun yung what you need to know. So, there is still a chance for the both of you here. So, this is your person's next step. Magte-take the leap of faith siya towards a new beginning with you. Magme-message siya sa'yo ulit or makikipag-communicate siya sa'yo ulit. This person is just waiting for a sign from you. Since nandito nga sa point na merong Queen of Swords ito sa'yo, parang naging matigas ka din sa mga nangyari. Of course, sino ba naman kung ganito ganito kasakit ang nararamdaman mo, nagmatigas ka dito, like might be parang every time siguro na he wanted to approach you something, kina-cut off mo siya dahil sa ginawa niya sa'yo. So, this person is just waiting for a sign from you. So, yung next step na gagawin niya dito is to message you, to communicate with you. Because he or she still wanted to take the leap of faith towards a new beginning with you. Medyo may pagod lang talaga sa kanya dito sa connection na meron kayo. Napagod siya talaga. Pero, gusto niya maayos kayo. Gusto niya maging happy kayo ulit. And matapos na yung conflict na meron kayo. And mapunta ulit kayo sa new beginning or abundant kind of relationship or commitment. Okay? Because this person is still into you. Gusto ka pa din niya. Okay? Andun siya sa point na nakikita ka niya habang pinagmamasdan ka niya through social media, ini-spy ka niya, nakikita ka niya, parang nagiging strong ka, you're enjoying your life. Like, hindi mo pinapakita yung weakness mo kahit sobrang down ka na. Hindi mo pinakita dito sa kanya na nasasaktan ka or sobrang you wanted to beg for this person to come back. Parang hindi niya nakita sa iyo yun. Kaya, this person is waiting for a sign from you. Then, ito yung next step na gagawin niya. Medyo napagod lang din siya sa kakahintay. Siguro naghihintay talaga to na maging kausapin mo na siya ulit. So, para mag-proceed na din siya, makipag-communicate with you towards na makipag-ayos na din talaga siya sa'yo. So, ano yung next step ba na gagawin mo para dito naman sa person mo? Willing ka din naman na makipag-ayos sa kanya. Willing ka na magkaroon kayo ulit ng magandang connection na dalawa. And willing ka din na magbalikan kayong dalawa. Okay? Ano sa point na you might be couple, King and Queen of Pentacles, or married ba kayong dalawa nito? Nagiging practical ka din sa mga nangyayari. Parang andun ka sa point na hindi mo pinapakita yung pain mo in public or para maramdaman niya din na alam mo yung hindi ka weak na tao. Like, sa ganitong ginagawa mo, it's okay. Tama lang din naman yun. Sa ginawa niya naman sa'yo, hindi
hindi talaga tayo kailangan na magpakita ng weakness, lalo na tayo mga babae. Mostly kasi sa mga babae din, hindi naman lahat, okay? Yung iba natututo na din na every time na nasasaktan sila, every time nagiging heartbroken yung mga babae, mostly kasi ginagamit nila yung social media na para mag-post ng umiiyak palagi, mag-post ng nasasaktan ako, niloloko ako, and parang yun yung way nila, some of them siguro yun yung way nila to relieve their pains, pero mas maganda kasi yung pwede okay lang yung once, pero huwag naman na palagi, kasi parang hindi naman kasi lahat ng tao like nandyan sa post mo, nandyan sa social media mo, nandyan sa post para ano sa'yo na to be there for you, to comfort you for the pain that you're feeling. Some of them are just like parang nagka-gossip lang, kaya kinakalat lang yung mga malinang mga paratang na kaya parang nagkakaroon na ng maduming paratang, maduming isip, or something na nagkakamali na sa mga actual na reason kung bakit ka naging ganun. So, sa part mo dito, okay, sa reading na meron kayo, kung sino man naka-resonate nito, naging practical ka. Hindi mo pinakita talaga yung weak ka sa separation ninyong dalawa. Kaya nga, na ano siya dito, like, nakaramdam siya dito ng emptiness. Nakaramdam siya dito ng tiredness. Siguro feeling ko, minsan na siya nakipag-usap sa'yo. Minsan na siyang nakipag-usap na ayusin natin to, pero ikaw yung naging strong dito na you did cut off dahil nga niloko ka niya. Hindi ka basta-basta agad na parang nagpadala sa salita niya. So, naghihintay siya dito ngayon sa'yo. So, naghihintay siya. Medyo napapagod na din siya dahil nga hindi mo siya kinakausap. Dahil you did cut off him into your life. When the time na gumib up din siya sa fight ninyong dalawa and surrender. So, pero yung next step na gagawin mo naman dito is it's okay. Gusto mo din na maging maayos kayong dalawa, magkaayos kayong dalawa, magpapalikan, maging balanse ulit yung connection ninyo. Nagiging practical ka lang talaga. Okay? Willing ka din naman na maibalik sa dati yung kung ano yung happiness ninyo, yung kung ano yung pagmamahalan ninyo. Willing ka pa na i-accept yung offer ng person na to, a love and commitment. So, ang gusto mo lang talaga dito is makikita mo yung effort niya na ma-prove niya sa'yo na hindi niya na uulitin yung mga nangyari. Kasi, you are already working on the process of moving on. Healing process. Kaya nga hindi ka nagpapakita ng weakness dito. Kahit na ang sakit ng nararamdaman mo. Kahit hindi ka nakakatulog sa gabi. Hindi mo pinakita to kasi you are working yourself in the process of moving on. So, yon. But, namimiss mo tong person na to. Namimiss mo yung mga plans ninyong dalawa. So, hindi mo lang talaga na-appreciate yung time na niloko ka niya, sinaktan ka niya. So, titignan natin kung ano yung outcome nitong connection na to. Okay, so there is really a chance na magkabalikan pa kayong dalawa dito. Changes of your relationship, new beginning, pagbabalikan, pag-aayos, and as well as you, pwede kang maging, dito talaga, like, someone na hindi na katulad noon. Parang nag-evolve ka na dito into a better person. So, that means,
yung time na naging strong ka, yung time na naging practical ka, yung time na nandun ka sa point of process of moving on, okay? Na hindi mo pinakita yung weakness mo sa taong ito, yung time na wino-work mo yung sarili mo towards moving on, na-develop mo talaga yun. So, na-develop mo yun, naging, na-enjoy mo yung pagka-single mo. However, naging practical ka dito. But then, meron pa ding chances na magkakabalikan kayo, magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Yun nga, being the Queen of Wands and the High Priestess here on your part is like anytime, kung sakali man na gumulo kayo ulit, manloko siya ulit, is hindi ka na magdadalawang isip na to cut off this kasi prepared ka na sa sarili mo. Okay? Like, mas mahal mo na yung sarili mo this time kaysa sa lalaking ito or babaeng ito. Like, hindi ka na magdadalawang isip na it's either iwanan siya or hindi. Right away, sarili mo talaga yung iisipin mo or uunahin mo na dito kasi aware ka na sa mga nangyari. Like, nagiging high priestess ka na, nagiging wise ka na. Every time, parang lagi ka na lang nagmamasid. Okay? This time, sa sitwasyon ninyo. Kasi nakapag-ano ka na dito nagkaroon ka na dito ng soul searching. So, you find the right path of your life. And that right path is to yourself. So, you already know your worth here. Okay, alam mo na yung worth mo. So, pero there is still a chance na mabibigyan mo pa talaga ng pagkakataon itong second chance, itong person na to. Pero, prepared ka na sa mga pwedeng mangyari. Na, the next time na maging easy-go-lucky siya, maging parang babalik siya sa dati, maluloko siya ulit, and hindi mo na i-waste yung time mo para pag-awayan pa mga bagay-bagay na to kasi ang una mong gagawin dito is pipiliin mo yung sarili mo. Pero sabi nga itong person na to will really going to offer you a rebirth to be happy again. Okay? To come back to you dahil gusto niya magkaayos kayo. So, merong tendency sa connection na to dahil merong mirroring each other, merong twin flame connection. Okay? And merong possibility na baka kayo pa yung magkatuluyan dito. Okay? So, anyway, there is a Gemini sign here, Virgo sign, Aries, Sagittarius, Leo, Libra sign, Sagittarius sign. So, baka may Libra na din. Libra, Gemini, Aquarius. Yeah. Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer, Scorpio, Pisces. Pisces sign is here. Virgo sign is here. So, merong twin flame connection kasi merong mirroring each other. Kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din niya. So, possibility, meron ding soulmate connection dito sa inyo. So, there is a like parang twin flame soulmate connection ang reading na to because nag-learn ka sa mga lessons ng relationship ninyo as well as your person also like learning also from the lessons na meron na binigay ng universe sa kanya about sa relationship ninyo. So, meaning, yung twin flame connection ninyo is nag-work. Okay? Nagkaroon kayo ng parang natuto kayo individually sa pagsubok na binigay sa inyo. So, soulmate connection here is kung ano yung naramdaman mo or ano yung nararamdaman mong pain, nararamdaman din ng person mo. So, nag-bounce kayo each other. This could be a soulmate connection kasi if hindi ka nakatulog sa gabi, sobrang worried din siya, nakaka-feel din siya ng emptiness. Kung nasaktan ka, nasasaktan din siya. May pagod sa'yo, may pagod din sa kanya. So there is definitely here a like guided by the universe.
soulmate connection, twin flame connection. So, you might be meant to be. Okay, so, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.